Okay, go. Hello! Hello! Magandang umaga po at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kami po ang naatasan ang magbasa ng Good morning! Ating Bible reading. Bago po tayo mag-umpisa, tayo ba muna aawit? Tayo muna yung umawit. Kami po muna iaawit para sa inyo. Habang tayo nag-iintay pa ng ating mga kasamahan na makikinig at aayin sa atin. Sasamahan tayo. Yun. Good morning po. Sister Flor de Lisa Rojas Raquel. Ayan. Good morning. So, sige, tayo muna'y kumanta at umawit sa Panginoon. Habang wala pang pumapasok sila. Yes. Ang ating mong kakantahin ay ang kabutihan ng Diyos. Ayan. Pagpaumanin mo niyo po ang aming boses, kagigising lang. Sige po. Bago tayo mag-umpisa, ayan. Pampalakas loob. Inom po muna ng kape. Manalain ka muna bago mag-umpisa tayo. Amen. Sige. Our Heavenly Father, in the name of mighty Jesus, Lord, salamat sa umagang kay ganda. Sa aming paggising, Panginoon, ang kabutihan mo ang nararamdaman namin. Sa aming paggising, Panginoon, sa panibagong buhay, O Diyos, pagpapala ang sa amin ay iyong ibinigay. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa gawain ito. Ang makapag-share ng salita ng Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang lumukob sa amin, sa mga makikinig, makakapanood. Panginoon, ikaw ang maitaas, ikaw ang mahayag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Good morning po. Si Rosemary Socias. Ayan. Nanay Flor de Lisa, salamat. At Nanay Estelita. Estelita Labore, hello po. Good morning. Ate Ula. Ayan. Hallelujah. At Isa. Isa Kaleha, good morning po. Ayan. Sige po. Ay po aming aawitan. Sister wife, tayo umanta. Amen. Ang ating kakantahin po ay, samahan niyo po kami, ang kabutihan ng Diyos. Ayan. Okay, ma. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat, hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y alay ko, lahat para sa'yo.
kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Ang every gising, Panginoon, ay isang pagpapala na nagpapahawatig, Panginoon, ng kabutihan mo para sa amin. Salamat po, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Sa biyayang kaloob. Amen. In Jesus' name. Amen. Ayan. Hati mo kung sino pa yung mga live natin. Sino pa ang Kuya Bobby. Oh, si Kuya Bobby. Hello po at welcome. Kuya Bobby, good morning din po. Ate Kasing. Ate Kasing, ayan. Hello po, Ate Kasing. Yun. Morning, mga ka-DLS. Ayan, sabi ni Ate Flor, kailan may di nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Amen. Yes. Sister, sino? Digna Basahin mo. Pinili. Ayan. Hello, Sis Digna. Mapagpalang umaga po. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Tag po natin, share po ang ating platform. At ngayon po, ay umpisan ko na po ang pagbasa. Amen. Sa Colosas 4, verse 1. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoong sa langit. 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kayo ng pagkakataong may pangaral ng kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Verse 5. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging may kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pagnanalita sa kanila. At matuto kayo sumagot ng tama sa lahat ng tao. 7. Si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayang ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan nang sa gayon ay lumakas sa inyong loob. 9. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimo. Nakasamahan ninyo. Sila ang nagbabalita sa inyo ng lahat na nangyayari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco sa bilanggo ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. Silang tatlo lamang ang mga nananampalatayang Hudyo na kasama ko ito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sila'y malaking tulong sa akin. 12. Kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyo si Epapras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niya idinadalangin ng buong taimtim na kayo maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga Laodicea at Hierapolis. Nangumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal natin manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nimpa at sa iglesia ang titipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ang surat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia
sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon. 17, pakisabi ninyo kay Arkipo na tapusin ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. 18, ako mismo si Pablo nang sumusulat ng pagbating ito. Huwag ninyong kalimutan na ako'y nakabilanggo. Sumainyo nawa ang kagandahan loob ng Diyos. Amen. Pagpalain ang salita ng Diyos sa pagbasa. Amen. Isa pa, hindi. Tapusin ko muna, brother. Hello, si Ate Mila. Emerald Tamayo. Sis Emerald, hello po. Ate Mila Kalingasan. Ayan. Hello po, good morning. At sa mga taga-Tesalonica. Uno. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Tesalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kagandahan loob at kapayapaan nawa ang sumainyo. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay kasama kayo sa aming mga dalangin. 3. Naalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo, sapagkat ang magandang balita, lubos namin pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa naming alang-alang sa inyo. 6. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Kaya't naging huwarang kayo sa mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. 8. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya, sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kaming tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalipuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay na Diyos. 10. At naghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya rin nagligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Amen. Sa salita ng Diyos. Amen. Salamat, Sister White, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. So, hello po, Sister Marisa Nunez. Good morning po. Ayan. Pagpalang umaga sa bawat isa. Nandito po tayo sa aklat ng Kolosas, sa binasa, sa 4:1. Mapapansin po natin, ang sabi po doon sa 1 is, mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan, yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Alam niyo po, ang ating Apostol Pablo ay ang unang-una niyang binanggit yung mga amo. Kasi po, mamaya po ay matatalakay natin si Juan Simos. Siya po ay isang alipin. At sumulat siya dito kay Pilemon na isang mayaman na tanggapin muli si Juan Simos. Kaya sinasabi niya sa Juan, mga Panginoon. Ito pong Panginoon na ito ay small letter. Ito po yung mga amo.
Ayan. Kasi po nung panahon na yun, that is, ikaw ay tinatawag na Panginoon kung ikaw ay may mga katulong. So namamanhi ang ating Apostol Pablo kay Pilimon o sa lahat ng mga small letter ng Panginoon, ng mga amo na maging matuwid sa mga alipin, katampatan, at sinasabi, pointing out na meron ka rin naman Diyos sa langit. Dahil lagi ang kasabihan, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay siya mo ring mararanasan. So, ganon ang pagpapamanhik ni Apostol Pablo. Sa number 2 po, so, kailangan po, pag tayo may mga tauhan, we are treating them fair at merong kindness. Ayan. Si Apostol Pablo po talagang, siya ay about molding characters na kailangan makita ang characters ng Panginoon sa ating buhay. Number 2, manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. So sa number 2, ang ating apostol ay sinulat niya rin sa 1 Thessalonians 5:17. Pray unceasingly. At yung ginagawa natin itong 24/7 and prayer meetings. Yung 24/7, di ba? Meron tayo. Because hindi natin merong kapangyarihan ang Panginoon sa ating pananalangin na sinusulat ng Jeremiah 33 verse 3. The Lord is inviting us always. Ang sabi niya doon is, call unto me and I will answer you. This invitation, ganun din ang ginagawa ni Apostol Pablo. Nakita niya ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya siya, ang sabi niya ay, manalangin kayo, mangagpuyat na may pagpapasalamat. So napaka-importante kay Apostol Pablo to be a prayerful servant of God. Dahil po in every way, sa ating paggalaw, sa ating paggising, sa ating buong araw, na tayo ay nananalangin ng may pasasalamat. So ngayon, sa number 3, natuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain naman hiwaga ni Kristo, ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Ano po yung mga tanikala? So humihingi ang ating Apostol Pablo sa mga kapatiran, at gayon din naman ang nangyayari sa atin, na tayo'y sumusulat a prayer request. Dahil yung tanikala, there is something, a stronghold, na minsan tayo'y hindi na gumigising dahil sa puyat. So itong mga tanikalang ito ay mga burden. Burden na nag-hold sa atin upang tayo hindi makapagpatuloy. Sa gayon din po ang ating Apostol Pablo. Meron din naman mga tanikala ito, mga balakid, ika nga. So kaya napaka-importante ng panalanginan. Number 4, upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Sapagkat ang panalangin, this is give us courage. This is give us an urge
a perseverance upang siya magbigay ng katapangan upang maihayag ang salita ng Diyos. Number 5, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas ng inyong samantalahin ang panahon. At ito pa yung number 6, ang inyong pananalitay naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Sapagkat po, mga kapatid, it's really hard na humayo sapagkat napakarami pong mga distractions. So kaya ang Apostol Pablo ay kailangan tayo ay equip kung ano ang ating sasabihin na hindi tayo makakasakit ng damdamin. Kaya sinasabi, ingatan ang inyong mga sasabihin. Ang mga pananalitay laging may biyaya. So hindi na po natin kailangan ang mga salitang nakaka-demoralize. Hindi na natin kailangan yung mga nakakasakit ng damdamin. Ang kailangan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin. Ano po ba ang asin? Yan po ay ginagamit sa ating we are the salt of the world. Sapagkat kung ang ating mga pananalita ay wala namang kwenta, may kwento nga pero walang kwenta. Ibig sabihin, ang ikinukwento mo ay ang iyong sarili na kwentong walang kwenta. Ngayon, ang gusto ni Apostol Pablo, ang mga sinasabi natin ay mayroong kapupulutan ng aral. Nakakapagpalakas sa ating mga kapatiran. Kaya sinasabi, there is power in the tongue. Ito'y napakaliit. Ang ating tongue, ang bibig. Ngunit ito ay nakakapagbigay ng buhay o nakamamatay. That is the power of the tongue. Para po yan sa barko. Yung pong pagliko, ako po ay seaman, at napakalaki ng barko, and this rudder, yung timon na tinatawag, it can, kaya niyang iliko, even siya ay maliit na bagay. So itong salita ay kinukumpara ng ni Apostol Pablo ng ating pagsasalita ay dapat ay may lasa, may kapupulutan. Number 7, ang lahat ng mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tikiko na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kasamang lingkod ng Panginoon. Ayan, si Tikiko. Kilala niyo ba po si Tikiko? Ayan. So ito po, ang sabi niya dito ay tapat na ministro, kasamang lingkod ng Panginoon. So ang sabi po sa Acts 20, siya po ay kasama ni Apostol Pablo sa pangangaral. Ayan. Nakasama po siya, kaya si Tikiko ay binanggit niya dito. Siya ay tapat na lingkod ng Diyos. Ayan, ayun ang sabi niya kay Tikiko. At si Tikiko po ay from Asia. Kapag po natin narinig ang word Asia, hindi po ito ang Asia ng Asian continent. Ito po ay Asia Minor, or sa ngayon ay ang bansang Turkey. So yan po ang tinatawag na Asia, nakasama niya. Sapagkat po ay malapit lang yan
Israel, Turkey. Hindi naman sila pwede maglakad dito sa Asia, sa Hong Kong. Hanggang Hong Kong, hindi. Dagat yun. So, ayan po ay nilalakad lang yan. Amen. So, number 8, yan po si Tikiko, kasamang lingkod. Sabi nga po is, a gentle servant of the Lord. Ayan. Number 8, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang malaman ninyo ang aming kalagayan, upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Ayan, sinend si Tikiko, it is para malaman yung katotohanan dapagkat si Apostol Pablo ay nakakulong. So para malaman na ang kalagayan, isinugo para po bang sulat. Ayan. Pag may sulat po tayo, ako po ay nag-Saudi Arabia. Pag may sulat na tanggap, ito po ay nakakapagbigay ng aliw, naiibsan ang lungkot. So ganoon din po ang taga-Kolosa na ipinadala, nagpadala. Yan si Tikiko. Ayan. Number 9, nakasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya ay isa sa inyo. Sila ang magpapatalasta sa inyo ng lahat ng mga bagay nang nangyayari. Ayan, meron na namang kasama si Tikiko, si Onesimo na tapat. Ayan, ano po ang ibig sabihin ng Onesimus? Doon po sa nagpunta po kami Shoemart ng SM, department store. Meron po doong brand ng damit na Onesimus. Ayan, si Onesimus. Yun po mga jacket, mga formal dress. Onesimus, pantalon, ayan. Na-remind lang po. So, Onesimus means useful. Ayan. Oo, useful. Onesimus means useful or profitable. Sapagkat ang sabi niya rito ay si Onesimus ay minamahal na kapatid na sa inyo. Sila ay magpapatala sa inyo mga bagay na nangyayari dini. So, ipinadala, meaning, Paul are using or sending Onesimus upang maibsan ang mga isipan ng mga kapatiran sa Kolosa. So, Onesimus are being useful sa gawain ng Panginoon. At siya po, si Onesimus, ay siya ang slave o alipin ni Pilimon. Kaya po nung sa 1 ay namamanhik si Apostol Pablo sa mga Panginoon, sa mga amo, na maging mahinahon. Ayan po kasi dahil sa kay pangalan dito? Kay Onesimus namamanhik at sa lahat ng mga amo namamanhik. Number 10, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Sa kanya'y tinanggap na ninyo ang mga utos kung paririyan siya sa inyo at inyong tanggapin. Ayan. Namamanhik ang mga ipadadala, tanggapin, siyempre. O, sino naman po ano pangalan? Si Aristarco. Yan. O, so, ang sabi po, si Aristarco ay kasama ko sa bilangguan. Yan. At ni Marcos na pinsan ni Bernabe, sa kanya'y tinanggap na ninyo ang mga utos upang paririyan siya sa inyo, tanggapin. Yan po ang mga kasama niya sa kulungan na na-convert as a Christian. Ganon ka-powerful ang Apostol Pablo na hindi tumitigil upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Good morning po, Ate Angie. Blessed morning. Ate Weng Del Rosario, ayan. Ayan, sabi niya, kwentong walang kwenta. Ayan, Ate Weng, wala nang kwentong walang kwenta na hindi ka pupulutan.
Yan ang gusto mangyari ni Apostol Pablo. O Brother JP, Pastor JP Manuel, hello. Yan. Hallelujah. Good morning po. So ngayon, yan po si Aristarco. Ayan, mga kasama niya sa kulungan yan. Kuya Rizal, hello, good morning. Joey Lapitan. Andyan po. Amen. Pastor Bird. Oo. Joey. Pastor. Bishop Joey Lapitan, hello po, good morning. So, ayan po mga kasama niya sa kulungan na ng mga naku-convert. Para pong tayo, sabi nga po, a Christian must don't grab the opportunity or wait for the opportunity. Tayo po, we make the opportunity. O di ba? Kasi sabi mag-intay tayo ng tamang panahon. So we're not waiting anymore. As a Christian, as Paul are doing dun sa kulungan ng mga na-convert niya. So, Paul make a way, an opportunity. Hindi siya nag-antay. He make. So, ganun po tayo. Yung, di ba? Makukwento ni Pastor Doc, yung katabi niya sa aeroplano, nakakilala sa Panginoon. Napatanggap sa Panginoon. So, that means, Pastor Dong is like Paul. He make an opportunity. Kaya gawin po natin. Kung sino mga katabi natin na hindi natin kilala, pakilala natin si Kristo. Amen. So number 11, at si Jesus na tinatawag na husto, na pawang sa pagtutuli, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, mga taong naging kaaliwan ko. Ayan. Sa pagiging sa kulungan, ito ay nabigyan naman ng kaaliwan ang ating, saan ka nakakakita ang ating Apostol Pablo, nakakulong naaaliw pa, di ba? Ang akala po ni Satan ay ang pagkaka-isolate ay isa ng mahuhold or matatali tayo. Ngunit para kay Apostol Pablo, ang pagkakulong ay isang oportunidad na ang mga nakakulong na yon ay ma-convert into a believers of Christ. Ayan. Number 12, binabati kayo ni Epapras, na isa sa inyo na lingkod ni Kristo, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y magsitatag ng mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Biruin nyo yan. Si Epapras ay isang prayer warrior. Ganong katindi ang panalangin. Hallelujah. Kaya po, ang panalangin sa isang Kristiyano ay isang lifestyle. So ito po ay ginagawa. Kaya nga ang 1 Thessalonians 5:17 ay sinasabihan tayo na huwag tumigil manalangin. Sabi nga po ay prayer can move mountains. Pag ikaw ay mapanalangin na mananampalataya ng Diyos, ikaw po ay warrior. Kasama yan sa pangalan nito, sa armor of God. Pinasusuot sa atin yan ng Epeso. Yung breastplate of righteousness, helmet of salvation, sword of the Spirit. Yan ang kailangan natin. A prayerless Christian is a powerless Christian. Kakaiba. Makwento ko po sa inyo. Yung
ako po ay MC sa reunion ng elementary school. Nung una po ako'y nanalangin, nung first reunion. Yung second reunion, alam nyo po, lumapit na yung aking mga classmate, batchmate ng 78. Yan, tanda na. 78, batch 78 yung elementary. So ngayon, ang sabi niya, Pastor Sam, bago tayo magsimula, kami ay ipanalangin nyo ng kagalingan. Siyempre po, pagka umiidad, masasakit na mga balakang o rayuma. So talaga pong sila na ang lumapit. 8 pong mga kaklase, kabatchmate sa eskwelahan, na humihingi na ng panalangin. Dahil po ang panalangin ay isang makapangyarihan na hindi mo maididinay. Kahit po mga may sakit. Matagal po ako sa OFW. So, talagang panalangin lang ang panlaban. Yan ang nagbibigay ng protection sa atin. So, ganun din po. Siya po ay nagpadala pa ng prayer warrior para sa Colossian upang sila ay hindi na mag-alala. 12, binabati sa Epaphras po. Siya po ay isang faithful minister. Ayan. Ang dami pong binabati at pinapadala pa sa Kolosya. So, sige po, tayo po ay dumiretso. 13, sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo at nga sa Laodicea, na nga sa Hierapolis. Yan, ito po ang mga lugar dito, ng mga pinuntahan nila, na maraming na-convert sa Laodicea. At yung Laodicea, makikita din natin pag tayo nagbasa sa Revelasyon, the 7 churches. So, meron pong pagpapalo sa mga churches na ito. Ito po, ng mga bago sila, na mga matatapat. Ngunit, darating ang panahon. Tatalakayin po natin yan sa ibang panahon. Ayan. Binabati kay ni Lucas na minamahal ng manggagamot at ni Dimas. Ayan. So, dami ng powerful servant ng Panginoon. Batiin ninyo, mga kapatid, na 16, ang pagkabasa ng sulat na ito sa inyo ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. Basahin naman ninyo ang sulat mula sa Laodicea. At sabihin ninyo kay Arkipo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Yun. O, diba? Merong mga reminder si Apostol Pablo sa manggagawa na ang yes is to be yes at ang no is to be no. Ganon din po sa ating paggawa. So, meron po ako dito. So, in conclusion po, dito sa sulat ng Colossian, number 1, ang nakita po, ang payo ni Apostol Pablo, is to devote yourselves to prayer. Kaya nga po, kinasabi sa inyo kanina pa, that the prayer is powerful. Wala pong makakatalos nito. Kaya, ang sabi, di ba, sa Jeremias 33, pag tumawag ka sa akin, and I will answer you, sasagutin kita, and I will show you the wondrous and marvelous things that you know nothing about. So start praying, and you will feel the power of prayer. So ayan po ang number 1. Number 2 po, wise conduct with the outsiders. So sa ating pong pakikipag-usap sa iba pag tayo'y lumabas, yan, mga counseling sa sa kape at pandasal, sa ating paglabas, sa ating paghayo, bit-bit po natin ang katalinuhan ng pananampalataya at grasya ng salita ng Diyos. Kaya nga, di ba sabi kanina, ang ating salita ay maging maalat,
Yung walang kwenta, hindi na dapat sabihin. Yung sinasabi nyong, ako ganito. Wag na yun, wag nang ako. Sapagkat you are now, itinataas mo na ang pangalan ng Jesus. Pinakikilala mo na ang Panginoong Jesus. Ako'y binago ni Kristo. Yan. Pagkasama ka, kasama mo si Kristo. Kaya sinasabi ng Colossian, pag itinaas mo ang pangalan ng Jesus, kasama kang iaangat. Hallelujah. Praise be to God. Ay, nagkaroon po ng bunga yung pag-minister sa City Hall. Nabigyan po ako ng konting sa program ng flag raising. Ako po ay nandun nakaupo sa may likod, ngunit inilagay sa unahan. Kasama po ng mga konsehal. So, pag ang paglilingkod, nauuna, talagang ikaw ay kasama kanyang itataas. Totoo po ang sinasabi ni Pastor Dong. Pag itinaas mo ang pangalan ni Jesus, kasama kanyang itataas. Amen. Ayan. So, kailangan natin ay constant prayer, and you are equipped with wisdom of faith and grace and love, of course. Number 4, ang bawat sasalitain natin is speaking with salt, yung maalat, yung may lasa, yung may kapupulutan. We declare life. Yan. And meron pa po isa, use your time wisely. Huwag nang magpabanjing-banjing na. Banjing pa. Wala nang relax. Every minute is an opportunity to spread the good news of the Lord. Ayan. Hallelujah. So, ayan po ang mga pinamamanhik ng ating apostol Pablo sa taga-Colosa. Ayan. Tayo naman po, meron ka ba sasabihin sa mga taga-Colosa sa sulat ni Apostol Pablo bago ako dumako sa Thessalonica? Ito po ay maikli lamang. Sabi nga dito, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. At idalangin ninyo sa Diyos sa bigyan tayo ng pagkakataon na maipangaral ng kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo sa ating buhay. Ayan. Amen. Hello, good morning, Bro Clefton, Manila. Si Melda. Hello po. Melda Kilmo. Si Melda Kilmo, hello po. Ayan. Magandang morning po. Si Selenia Lanusa. Yun. Mamita. Siya po ang mother ni Pastor Lay. Amen. Pagpalain po ang bawat isa. Ayan pa po si Brother Larry Bautista. Hello po. Magandang morning. Ayan. So ngayon po sa Thessalonica, sa libro ng Thessalonica, 1 hanggang 10. Ang sabi po, si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica, sa Diyos Ama, sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya ng kapayapaan. So lagi ang Apostol Pablo ay mayroong binabanggit sapagkat ito'y nagpapalakas. Ito kasi ay fruit. Itong mga pangalan na ito na kamanggagawa, ito ay isang pagpapalakas para sa body of Christ. Ayan. Hello po, Pastor Micaela Luna. Hello po, Pastora. Hello po. Armando Sartiña. Amen. Brother Armando Sartiña. Hello po, good morning. Number 2 po, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin. See, this is about
yung sa taga-Colossians, same din ang pamamanhik ng ating Apostol Pablo about prayer, na lagi namin kayong binabanggit. Ito mga kapatid sa ating pananampalataya, make the prayer a lifestyle. Hindi kung kailan lang nasa church. Make that a habit, lifestyle ang pananalangin. Number 3, na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawa sa pananampalataya at pagpapagal, sa pag-ibig, pagtitiis, sa palataya, sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So this is about yung gratitude, yung pinag-uusapan. Kasi pagka tayo we care, mayroong pag-ibig. Kaya ang Apostol Pablo ay laging namamanik about doon sa ating lagi siya may binabanggit. Kung napapansin nyo, ang dami niyang pinadala, binabanggit niya yon. This is about acknowledgement sa mga servants of God. Amen. Number 4, yamang ang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo, sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo, sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakikita sa inyo. So, ito pong number 5 ay napaka-powerful sapagkat dito ay pinamumuka at talaga naman tahasang sinasabi ng Apostol Pablo na sila ay hindi basta nagpipreach. Ito ay makikita doon sa gawa. Kaya siya very bold. Tingnan nyo, kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Di ba? Hindi dumating sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo, sa lubos sa katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung ang pagkatao namin ang aming ipinakikita sa inyo dahil sa inyo. Sapagkat ito'y nakikita, nagmamanifest yan . Hindi tayo mga ngaral o mga church leader na tayo ay nag-a-advise, nangangaral, ngunit hindi nakikita sa ating pagkatao. It will be a waste. So it will become nothing. Ang pagpapagal na yan. Hallelujah. Talagang Apostol Pablo very bold na sabihin. Hindi sa salita lamang. Amen. 7. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng nangangampalataya na nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y labansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang masabi pa, ano pa man. Wow! Diba? Wala nang masabi si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, sapagkat sila ay lahat ay naging matured sa mga katuruan na ipinangaral nila. Alam niyo po ba, malaki ang epekto ng isang mangangaral at church leader upang ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay maging kagaya, maduplicate din. Diba? Ang sabi niya, wala na kaming ituturo. Kasi nakita na ni Apostol Pablo
na sila ang lahat ay nangatuto na. So, yan po ang ating nanaisin sa atin. Yung sabi nga makapag-duplicate tayo. Number 9. Sapagkat sila rin naman ay nangabalita tungkol sa amin kung paanong nakapasok kami sa inyo at kung paanong nangabalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang mga lingkod sa Diyos na buhay at tunay. Sapagkat po this Thessalonica are being converted na sila ay noon ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ngunit ngayon, sila ay sumasamba na sa Diyos na buhay na pinananampalatayahan ni Apostol Pablo. O diba? O talagang pinupuri niya ang taga Thessalonica. Wala na kaming dapat ituro kasi nakitang-kita na. So yan po ay isa pong yan ang tagumpay. Ikaw ay may dinidisciple, ikaw ay may nangangaral ka, at yan ay iyong inaalagaan. At ngayon nakita na ni Apostol Pablo na sila ay naging matured. Kaya sinasabi niyang, wala na akong ituturo. Sapagkat alam na nilang lahat. Nasa kanilang pagtalikod sa Diyos-Diyusan at sumamba sa tunay na Diyos, tagumpay ang misyon ni Apostol Pablo sa taga Thessalonica. Number 10, upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. So ito itinuturo ng Apostol Pablo na yung pagdarating, yung second coming of Christ, na sila ay maging matuwid, na sila na hintayin ang kanyang, ibig sabihin hintayin, for the righteous way of life, ay hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ano oras na po? Masyado ako madaldal eh. Hallelujah. 6:00 na po. Pero ito po, tapos na ako doon eh. Ito naman po ang conclusion or some key points na naobserbahan natin is to encourage, ito ang number 1, believers to be sanctified and blameless when Jesus return. Ito po yung huling-huling binasa natin. Upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa patay, si Jesus na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Kaya ang Thessalonica, Paul is teaching, stay the way you are hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Ayun. Number 2, hope in the coming kingdom. Ayan din po yung number 1. With grace, love, and generosity. Sapagkat ang pag-iintay merong kaakibat. Kasi hindi mo alam kung kailan. Dahil yan ay yung pinaka-importante dyan ay yung puso sa pag-iintay. Meron nga nag-iintay na bagot, nawala na sa pananampalataya, napagod. Tayo, mga mananampalataya, na alam na natin ang salita, we are waiting for the coming of God na tayo ay makasama at maisulat sa aklat ng buhay. Walang tigil. Sabi nga po, na lagi natin narinig sa ating senior pastor, Pastor Dong, Pastor May, pag napagod, magpahinga. Pwede naman magpahinga. Recharging. Pagka cellphone, parang cellphone po. Pag nalobat, charge naman. Mag-my time. Hindi pwedeng gamit ng gamit. Ngayon, number 3, kabanalan at pag-ibig.
Kasi, bakit? Kailangan po, sa pagdating sa ating Panginoong Hesus, we are blameless. Yun. Hindi tayo nagpapaliko-liko sa kaliwa o sa kanan. Ang gusto ng ating Panginoon is diretso. Walang 50-50. Hindi pwede yun. No? So yan ay pinamamanhik ng ating Apostol Pablo dun sa taga-Thessalonica na sa pagdating ng Panginoon tayo ay blameless and spotless sa pagdating ng second coming of the Lord. Ayan. So yung faith, love, and hope, believers should exhibit love and hope in Jesus Christ. Pag-ibig lang naman talaga ang pinakasusi. Pag mahal mo ang Panginoon, then ito'y wala nang katumbas. Kaya nga, di ba? For I know this and that, but ang sabi ng Korinto, if you don't have love, you are nothing. So dapat po, ang lahat ng ating ginagawa ay mayroong pag-ibig. Ito yung nagpapakulay, ito yung nagpapaalat. Ito yung ang pag-ibig ang nagbibigay ng kulay. At kaya tayo, we are striving and we are continuing serving God. Yan ang kailangan. Ayan, ang sabi ni Ate Kasing, patience. Talaga magpapasensya ka dito. Baka mamaya, di ba? Ang tagal mo nagsisilbi and then later on, talaga may nabasa ako so many will turn their faith. Yan Ang salita ng Diyos ay mayroong admonition and may pre-admonition and admonition. So many, ang sabi, and the Bible declaring that so many will turn away their faith. Meron akong alam na pastor, ganun napagod. And they denounce. They denounce their faith. Biro mo, pastor na yun, at famous Pastor Templeton ng Canada. A very famous pastor on his time. And denouncing faith in Jesus. At yan ay nakasulat naman. That so many will turn away their faith in Christ. Yan. So kaya, yan po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. So parang nakikita ko po ang Colossian ng sulat ni Paul at sa Thessalonica ay iisa. Namamanhik with love, faith, and hope. Iyon. Sapagkat napakahirap pong magmahal sa kaaway. Kaya ba natin? Now, the Lord is teaching us now. And showing us to love our enemies. Yung kapitbahay mo nga na nagkakaraoke gabi na, inis ka na di ba? Hindi na tayo lalayo kapitbahay pa lang o kaya ating asawa, ito, papakita ka. Ayan. Katabi mo lang daw ang kikis-kis sa'yo. Ang gagas-gas. So, and then yung ating mga anak, di ba? Minsan talagang kahit tayo workers and believers of Christ, sabi, love one another. Nako, eto na. Agigising mo pa lang yung anak mo, yung asawa mo. Di ba? So, doon pa lang sa bahay natin, practice na yon. Yun. Pag po yan na napakinis ang sambahayan,
Yan, simula, pwede na tayong humakbang. Pwede na tayong humakbang dyan sa kapitbahay. Kasi hindi maniniwala kapitbahay mo kung tayo mangangaral at nakikita na kayo ay nagbubunga nga sa isa't isa. And then pupunta ka ron, nag-prayer meeting tayo. Ha? O diba? Paano maniniwala? Sabi nga, sabi ni Apostol Pablo doon sa binasa natin, hindi dumating ang salita ng Diyos sa inyo nang sa salita lamang. Ito ay nakita at nagmanifest kay Apostol Pablo. So, yan ang pinaka-main point dyan. Sabi nga walk the talk. Tama ba? Oo, tama. Walk the talk. Makita ang ipinangangaral natin. Ayan. Tayo ay nag-overtime na. Alas 6, na. Ayan. Siguro po. Muna si Ate Bea. Ayan, binabati po namin si Sis Bea. Love, love lang. Amen. Hallelujah. Charmaine Joy, Arnais, hello po. Ayan. Lahat na pumasok. Lahat ng mga pumasok, nabasa ko na po ba? Lahat, hello po. So, nawa po. Manny Del Rosario, hello po. Arnold po. Brother, Balagat, amen. Hello po, good morning. So, nawa po, meron tayong anong tawag dito? Napulot ngayong umagang ito. Ayan, sabi ni, Sis Digna, walk the talk. Ayan, ganun din si Ate Kasing. Walk the talk. Ayan. Magmanifest sa ating buhay ang ating pananampalataya. Sabi nga little by little. Hindi naman biglaan. Wala pong instant na pagbabago. Ang instant lang ay noodles. Saka instant coffee, meron. Pero ang lahat ay gagawain. Little by little to the Lord. Yan. Ang sabi po ni Sister Rosemary, sayang ang inumpisahan at pinaghirapan na tama. Tapos in the end, babagsak ka lang sa impyerno. Gising-gising at kung talagang pagod, itulog lang. Paggising, malakas uli at magpatuloy sa paglilingkod. Amen po. Kasi po, ang sabi, di ba? Lagi, bakit mo nasabi yun? Kasi init ng ulo ko kagigising ko lang. Hindi po excuse yun Yung kagigising mo lang, pagkatapos nagsalita ka na ng hindi dapat marinig. Yung kagigising pa lang, di ba? Lagi yan excuse natin. Kagigising ko lang, mainit ang ulo ko, sorry. Damage is done. Lingkod pa naman tayo ng Diyos. So, ganun. So, kailangan natin is pines. Character, molding. Kaya tayo nag-aaral ng ganito. Makita natin at masalamin natin kung ano yung mga pag-uugali natin na kailangan alisin. So, behavior, character, must be seen in us the character of Christ. Ayan. Ayan. Ayoko na po kayong i-hold. Gusto ko pa mo magsalita. Ako po, ang pastor na napakadaldal. So, tayo po ay mananalangin na. Kasi, meron pa pong kayong mga, yan tawag dito? Yung 24/7. So, hallelujah. Ayan. So, amen. Sige po, tayo ay manalangin na. Heavenly Father, in Jesus' name, salamat Panginoon sa umagang kay ganda, sa aming pagkagising. Ito ay panibagong buhay na kaloob mo sa amin at ito ay biyaya na galing sa iyo. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon to remind us, O Lord, na kami po ay magiging example sa aming pamilya, sa aming kapitbahay.
at sa lahat ng aming makakasalamuha sa buhay. Panginoong Hesus, Hari ng Langit, manguna ka po sa aming bawat pagsasalita, sa aming mga paggawa. Lord, naway ikaw ang makita at hindi kami. Lord, let your will be done sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang nag-join, Panginoon, ngayon, umagang ito, na sa kanilang paggising, O Lord, ay bibigyan mo sila, Panginoon, ng kaligayahan sa kanilang puso. O Lord, pati ang kanilang sambahayan, pagpalain ang sino mang, Panginoon, na merong karamdaman, O Lord, in the name of Jesus. Let there be healing, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang sino man may problema, Lord, ikaw po ang solusyon. Lead them, Panginoon, in solving the problem. Lord, ang sino po, Panginoon, na merong mga galit sa puso, Panginoon, makita ka nawa, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. Lord, ang sino man po, Panginoon, na merong financial problem, O Lord, Holy Lord, ikaw, Lord, the great provider. Yes, Lord. Lead them, O Lord, sa mga solusyon ng mga problemang ito, Panginoon. Amen. Hallelujah. Lord, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kapahayagan. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon. And I declare blessings. And I declare good health. And I declare peace. And I declare joy sa bawat isa na nanampalataya sa iyo. In the name of mighty Jesus we pray. Amen and amen. Yan. God bless po. See you po again bukas. Hello po. Salamat po. Pagpapala po ang iniiwan sa inyo. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless.